Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang forensic justification. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay justification is a one for all declaration by God. Ang justification daw po ay isang legal na deklarasyon ng ating Panginoon Diyos na ang isang makasalanan ay pinawalang sala na, hindi na hinahatulan. So, parang free na o forgiven na sa kanyang mga nagawang kasalanan. Hindi po ito isang proseso na unti-unti pong nangyayari sa buong buhay natin. Ito po ay isang beses at sapat na hakbang ng ating Panginoon Diyos na sandali po yung kanyang o yung isang tao ay sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Naalala ko rin po, no, parang sobrang connected ng verse na ito sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 na we have been saved through faith, not by works, so that no one may boast. Kaya tayo po ay justified na sa ating mga nagawang kasalanan and just faith o sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya sa madaling salita po, kapag yung isang tao ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, agad siyang pinapatawad at tinuturing na matuwid o justified sa harap po ng ating Panginoong Diyos. Yung pagbibigay po ng hustisya ay hindi batay po sa unti-unting pagbabago ng isang tao, sa unti-unting pagbabago ng kanyang ugali, ng gawi, ng kanyang mga lifestyle na ginagawa sa parang araw-araw, hindi po yun nakabatay doon, kundi ito po ay isang pagbiglaan at ganap na deklarasyon mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya sinasabi po sa Romans chapter 5 verse 1, tayo po ay pinawalang sala na o ito po ay past tense na nagpapakita po ng isang tapos na, tiyak na, may assurance na tayo at hindi na mabibilang sa gawain ng ating Panginoong Diyos o hindi na mababaling sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we are justified by faith in Christ, not by works. So ayun, sobrang connected sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 and trivia lang guys na that is my verse, may personal verse na nagpapago po sa akin, mas nagpalapit sa akin sa ating Panginoong Kristo. And yung ibig sabihin po nun, yung pangunahing katotohanan ng gospel o ng ebanghelyo ay tayo ay naliligtas hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi sa ating mga good works dito sa lupa. Kasi isipin nyo po ito, no? Pag namatay tayo, umakyat tayo sa langit, humarap tayo sa judgment, at sinabi ng ating Panginoon Diyos na ikaw, mapupunta ka sa impyerno. Tapos bigla mong sinabi, bakit Lord? Ba't ako mapupunta sa impyerno? Nagpagawa ko ng simbahan. Tapos nagturo ako sa pangalan mo. Nagbigay ako ng mga tulong sa mga tawag dito, mga pulubi. Binigyan ko ng pera yung mga nangangailangan. Parang imbis na yung ating Panginoon Diyos yung i-glorify mo doon sa taas o sa judgment day ay parang mas tinataas mo yung sarili mo, mas nagmamayabang ka, and that is a red flag po, no? Kaya ang pananampalataya po yung paraan upang tayo po ay magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon Kristo, at sa pamamagitan po nun binibilang tayo bilang matuwid o righteous, and hindi natin kayang abutin yung pamantayan ng kabanalan natin Panginoon Diyos. Kaya nga po sinabi sa Biblia, everyone has fallen short to the standard of our Lord Jesus o ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng sariling sikap, hindi natin kakayanin, at kakayanin lang po natin lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon Diyos, dahil tayo lahat ay nagkasala. Pero dahil po sa ginawa natin Panginoon sa Kristo, yung kanyang walang dungis o yung pagiging righteous na buhay, yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay mula doon sa pagkamatay, yung sino mang sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng pagpapawalang sala o justification o salvation in general term. Kaya hindi gawa ng tao, kundi grace of our Lord God
at pagtugon po ng pananampalataya yung nagdadala ng tunay na kapatawaran at katuwiran, especially salvation. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay Christ's righteousness is credited to us. Ito po ay parang paglilipat ng kanyang moral at spiritual na kayamanan sa ating account. Parang isipin pa natin bangko, no? Tapos yung pera na lahat ng nandun ay i-transfer ng ating Panginoong Diyos sa ating mga account. Sa halip na tayo po ay magdala ng ating mga kasalanan at kahinaan, ating Panginoon Kristo po ay naging tagapagdala ng mga yun, ng mga kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. At bilang kapalit, tayo po ay pinatawad at tinakpan ng kanyang katuwiran o pagiging righteous. Hindi tayo naging perfecto sa pamagitan ng ating sarili, kundi tinitignan ng ating Panginoon Diyos na parang tayo ay matuwid na rin dahil din po yun sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos na ibinilang sa atin, dahil yun sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, dahil yun sa kanyang grace sa ating sa kanyang pagmamahal sa ating mga tao, sapagkat wala na tayong utang na kasalanan sa kanya, kaya makakamit na tayo ng kapayapaan o kapayapaan tayo sa ating Panginoon Diyos. Yun po yung dahilan kung bakit meron tayong peace with our Lord God. Yung katuwiran po na kailangan natin upang tanggapin ng ating Panginoon Diyos ay hindi galing sa atin, hindi yun galing sa ating mga mabubuting gawa, hindi yun galing sa ating mga pagbibigay sa mga nangangailangan, yung mga tawag dito, yung pag-aabuloy ng mga pera. Hindi yun ganun, kasi kung ginagawa mo yun at wala kang faith, wala kang pananampalataya, hindi mo ina-align yung tawag dito, sarili o hindi mo isa nasa buhay yung ipinamuhay natin Panginoon Kristo dito sa lupa, ay baliwala lahat ng yun. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.